masasabi po ninyo dito po sa nangyari kanina na parang wala nang kaibahan doon sa unang budget hearing kasi hindi naman nagtuloy-tuloy all the way si VP Sara? Oo, alam mo, Admar, yung ginawa nila, talagang, ano ba yung script? Ilatag natin yung script. Di ba natapos yung hearing, dyan sa appropriations, 2 beses siya pumunta, nung unang beses, isang beses siya pumunta, nung unang beses, pinakita niya ang PowerPoint niya, sinabi niya ang accomplishment niya, at sinabi niya kung ano yung budget niya ng 2025. Ano ang tinanong sa kanya? Hindi 2025, ang tinanong sa kanya 2022. At ang tinanong sa kanya, COA. Sinabi ng COA, oo, may notice of disallowance, pero she is given 180 days or 6 months to trash out the details. Lumabas rin dun sa hearing, ano ba yung mga issue, kulang ng dokumento, kulang ng justification, lahat naman sa pamahalaan mula national hanggang local, nagkakaroon ng ganyan. Pagkatapos nag-issue ng notice of disallowance, nagkakaroon ng pagmi-meeting at nate-trash out, naiintindihan ng COA ano ba yung ginawa niya dun sa pera. And after that, hindi naman lahat ng may notice of disallowance ay kinakasuhan sa ombudsman, no? So, yun settled na. Ano nangyari? Nagulat tayo. No? Hindi na siya pumunta nung second, o sabi niya, di bahala na kayo. Ginawa nila, kinat nila. Inalis nila lahat ng social services ng Office of the Vice President. Ang natawa ako, pati supplies kasama. Di tapos na yan. Nung September 3, na-nominate yan si Congressman Chua sa plenary. Naging chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. September 3. Nung September 3 rin, nagsalita yaang taga Manila, si Congressman Valerioso, that congressman. Yung isa ay taga District 2, yung isa ay taga District 3. So Manila yan. Okay. Parehong dating kasamahan ni Mayor Isko Moreno. So lalagyan natin ng angle ng politika. So nagtataka ako after nanumbrahan sa plenary na maging chairman si Congressman Chua, nagsalita si Congressman Valerioso ng kanyang privilege speech. Pag binasa mo naman yung privilege speech, wala naman. Ang sinabi lang doon, yung asal daw ni BP, yung hindi nagsasalita, yung hindi sila rin-respeto. So gripes lahat ni Valerioso yung lumabas. Pagkatapos, nung nag-deliver siya, after 5 session days, nagkaroon na ng hearing. So, titingnan natin, ano ba ang jurisdiction ng Good Government and Public Accountability? 38 members yan. Ang jurisdiction niya to look into misfeasance, malfeasance, nonfeasance. Anong ibig sabihin nun? Ang misfeasance, wrong conduct na ginawa. Ang malfeasance is wrong conduct. Ang misfeasance, tama yung ginawa, pero it caused injury to government. Ang nonfeasance, failure to act when under obligation to do so. So, kunyari, may nakita kang nasagasaan, hindi ka nag-act. Non-feasance. So, yun yung jurisdiction ng committee. So, kung titingnan mo, tama talaga yung nag-umpisa pa. May findings na ba na merong misfeasance, malfeasance, non-feasance? Wala pang findings. So, dyan sa hearing na yan, ginawang issue ng mga nandyan sa mga kongresista yung hindi niya pagtitake ng oath. Kung titingnan niyo po ang rules ng Kongreso since 8 Congress, kahit nung batasan days, pero wag na natin ilagay doon, yung post-EDSA na lang, 8 Congress hanggang sa, ngayon ay 19, mga hanggang 17, 18 Congress. Wala hong sinasabi na ang resource person ay nag-o-oath.
Ang pinag-o-oath lamang ay yung witnesses. Kasi ang resource person parang sa Supreme Court, para yung amicus curiae, friend of court. Kaya ka tinawag para ikaw yung magiging resource person. Saan naman ho nyo, si BP ho ay Vice President? Pag-o-oath mo. Pag-o-oath mo si Vice Presidente diyan sa hearing na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang bakit kayo naghi-hearing, di ba? So doon pa lang napakagulo yung nangyari diyan at makikita mo nagtatanong sila ng jurisdiction, si dalawang kongresista ang nagtanong ng jurisdiction, hindi, tatlo pala. At si former President Gloria Macapagal Arroyo, sinabi rin niya na sandali lang, bakit ganyan ang pagtrato nyo? Hindi naman siya witness. 'Di ba? Siya ay vice presidente. So galangin nyo. Makikita mo doon sa speech, sa privilege speech yan si Valerioso. Ang sinabi pa niya, salitang kalye, hindi namin ginagamit ang kabastusan, ang pagkabarumbado. Hindi namin yan tinatapatan dahil dito sa Kongreso, marunong kaming magrespeto. Ay, ang tanong ko, sir, ikaw ba'y nagre-respeto? Vice Presidente natin yan, the second highest official of the country. She is in line sa succession. So, anything that happens with the President, she becomes the President by operation of the Constitution. Ganyan ang trato nyo sa kanya. Di ba sabi nga nila, spare tire eh. Oo, spare tire siya. Pero naghihintay siya. Pero, dito makikita mo yung congressional bullying. Dapat itigil na nila kasi naghahanap lang sila ng evidence para sa impeachment. Yaang Committee on Good Government and Public Accountability is a kangaroo court na hahanap ng dokumento, hahanap ng sinabi niya, hahanap ng kung ano-ano para to put together the charges for an impeachment case. Ngayon, ang tanong ko, hindi pa ba nasusulat yung impeachment? Kasi ang balita ko na isulat na pero naghahanap sila ng mas matibay. Ano ang mas matibay? Hindi ho nyo makukuha kay BP. Makukuha nyo sa COA. At kung sa COA, binibigyan siya ng 6 na buwan para yan matapos. Yung recent Supreme Court decision, sinabi nila ng Supreme Court, hindi porke may nakita kayong anomalya, ibig sabihin guilty na yan. Recently lang na linabas sa Supreme Court portal. So hindi ibig sabihin may nakita kang anomalya, meron ng kaukulang criminal or administrative. Dahil dumadaan pa sa proseso. Yun ang hindi naiintindihan nito mga congressman. So, nakikita nyo po isa na namang pag-aksaya sa pera ng taong bayan itong may tuturing na walang silbing inquiry nila, Prof? Oo, Admar. Kita mo pinagsabay ang mag-ama eh. Doon sa isa ang quad. Kung ano-ano na. Biro mong pinagsama ang EJK, ang drugs, ang pogo, magkakasama lahat doon. Tapos dito naman sa kabila, itong confidential fund, no? Alam mo, ang magandang lumabas dyan, yung tanong ni Congressman Marcoleta, kahit na sinasabing hindi na siya miyembro, no? Yun, questionable yun. Tama yung tinanong niya. Kung ako ba'y inalis na strip as vice chairman, ibig bang sabihin wala na rin ako as member? Diba? Maganda yung tanong kasi ang president, kasi alam mo ang Kongreso, steep in tradition.